The Lord be with you. and with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to St. Luke. Glory to you, O Lord. Jesus was praying in a certain place, and when he had finished, one of his disciples said to him, Lord, teach us to pray, just as John taught his disciples. He said to them, when you pray, say, Father, hallowed be your name. Your kingdom come. Give us each day our daily bread, and forgive us our sins, for we ourselves forgive everyone in debt to us. And do not subject us to the final test. And he said to them, suppose one of you has a friend, to whom he goes at midnight and says, Friend, lend me 3 loaves of bread, for a friend of mine has arrived at my house from a journey, and I have nothing to offer him. And he says in reply from within, Do not bother me. The door has already been locked, and my children and I are already in bed. I cannot get up to give you anything. I tell you, if he does not get up to give the visitor the loaves, because of their friendship, he will get up to give him whatever he needs because of his persistence. And I tell you, ask and you will receive. Seek and you will find. Knock and the door will be opened to you. For everyone who asks receives, and the one who seeks finds. And to the one who knocks, the door will be opened. What father among you would hand his son a snake when he asks for a fish, or hand him a scorpion when he asks for an egg? If you then, who are wicked, know how to give good gifts to your children, how much more will the Father in heaven give the Holy Spirit to those who ask him? Brothers and sisters, the Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Upon teaching the Lord's Prayer, Jesus is reminding us of our social responsibility. We don't pray, My Father, but Our Father. You don't pray, Give me my daily bread, but give us our daily bread. You don't say, Forgive me of my sins, but forgive us of our sins. My dear friends, the good things you do, whether you like it or not, will bless other people. The bad things you do will make other people suffer. Do not forget that. The good things you do will bless other people. The bad things you do will make other people suffer. Let us put that in context. And it's good to ask, how would you feel? How would you feel that you suffer because of the wrongdoings of others? Hello. Magandang itanong yon. The flooding we experience is never about weather. The landslide is never about weather. The falling of the bridges is never about weather. The toppling down of the dikes is never about weather. Think about it. Think about it. Landslide are brought about illegal quarrying.
deforestation, or illegal mining. Yung atin bang baha, tungkol ba talaga yan sa weather? Hindi. Tungkol yan sa mga taong walang pasubaling nagtatapon ng basura. Di po ba, anak? Tungkol din yan, sorry for the words, sa pangungurakot na ginagawa habang ginagawa ang construction. Tanggapin natin. Tanggapin natin. At sabi nga nung nagkomento, sino may kasalanan? Ang sagot ay, yung bumoto. Di po ba? Yung bumoto. Magandang pagtunan ng pansin yan. Hindi yan politika. Yan ay isang katotohanan. Nagagalit ka. Ano ngayon ang gagawin mo? Pero, punta tayo sa loob ng tahanan. Punta tayo sa loob ng tahanan. Sino sa inyo ang diabetic? Sino sa inyo ang hypertensive? Di ba? Na kahit anong kain mo ng maayos, minana mo yan. Walang may pamanang pera, sakit na lang. Di po ba, ano? Ginugunita natin ang mga lolo at lola, pero pag tinanong mo ang mga doktor, pag diabetic ang lolo o lola mo, ang apo, diabetic. Hindi ang anak, ang apo. Kaya, pagpunta ka sa doktor, diabetic ka, father. Diabetic ba ang lola mo o lolo mo? Hindi tinanong kung diabetic ang nanay o tatay mo. Ibig sabihin, minana mo. Hindi po ba, na? Pero pag sinabing, may sakit ka sa puso, sinong may sakit sa magulang mo? Nanay o tatay? Minana. Hindi po ba, na? Ano ibig ko sabihin? Ang kawalan ng maayos na pamumuhay, meron talagang magdudusa. Di po ba? Ang unang pagbasa ay nagpapaalala tungkol saan na kahit 10 lang na mabuti, hindi gugunawin ng Diyos ang Sodom. If there are at least 10 good people, He will not destroy the land. Ang malungkot na kwento, ang kasunod nun, ginunaw pa rin. 2 lang ibig sabihin nun. Baka hindi nakasampu. Di po ba, ano? Or, hindi nagbagong buhay. Hindi nagbagong buhay. Bakit? Kasi ang problema ng marami sa atin ay ano? Hindi tayo nagsusumikap gumawa ng mabuti. Ang ating mga panalangin ay, huwag tayong mahuli. Hello? Huwag tayong mahuli. Di po ba, ano? Balikan natin yung tayo nag-aaral. Yung hindi ka nakapag-aral, mangungudiko ka. Anong panalangin mo? Lord, sana huwag akong mahuli. Di po ba, ano? Nagdasal ka naman. Huwag ka lang mahuli. Di po ba, ano? Oh. Ikalawang panalangin mo, sana malinaw ang sulat ng katabi ko. Di po ba, no? Pangatlo, sana malinaw ang mata ko. Di po ba? Yan ang mga panalangin ng hindi nag-aral. Ha? Pag wala ka maisagot, sisitsitan mo ang katabi mo, patingin naman, patingin. Taas mo, di ko mabasa. Taas mo pa. Ay. Pagkatapos mangopya, sabihin, tama ba yan? Oh, kapal. Di ba, no? Nangopya lang, naghinala pa, di po ba, ano? Kinupihan yung nasa kanan, kinupihan yung nasa kaliwa, kinupihan yung nasa harap. Pagdating sa huli, siya ang pinakamataas. Yan ang katotohanan, hindi po ba? At ikaw ay galit, sabi mo, ang walang hiyang ito, nangopya lang, mataas pa.
Di ba? Sino makakakuha ng unang trabaho? Siya. Hindi ikaw. Bakit? Mas mataas ang grades niya. Ang problema ay ano ang kinabukasan? Di ba, no? Anong kinabukasan? Kung bulakbol sa aral, bulakbol sa trabaho. Mga minamahal na mga kapatid, ayaw nating maging responsable. Galit tayo kapag mayroong gumawa ng kalokohan na tayo ang maghihirap. Pero, ipinagpapasalamat ba natin sa mga taong gumawa ng mabuti na tayong nakikinabang? Hello? Pinagpapasalamat mo ba? Bakit? Balikan mo ang unang aklat, the book of Genesis. Ano sabi doon? Ang kasalanan ng ama ay pagdudusahan hanggang ikaapat na henerasyon. Ibig sabihin, ang kasalanan ng ama ay pagdudusahan ng anak ng apo. Naintindihan po ba ninyo yan? Ang kasalanan ng ama ay pagdudusahan ng anak ng apo. Kaya pag tinatanong ninyo, maayos naman ang buhay ko, Father. Madasali naman ako. Mabait naman ako. Bakit kami nagdurusang ganito? Ang simpleng sagot, kumusta ang lolo o tatay ng magulang mo, ng lolo mo? Di po ba? Many of us are suffering because of the sins of our grandparents. Pero, ito magandang kwento. Hindi nagsisimba, hindi nagdadasal, hindi maayos ang buhay, o hindi nagsumikap, pero maayos ang buhay. Bakit? Sabi din sa unang aklat, ang kabutihan ng ama ay tatamasain hanggang ikapitong henerasyon. Kaya marahil kayo nagtatanong, bakit yan, Padre, nagsisimba, bless? Di ba? Hindi ba kayo nagtanong ng ganon? Bakit yan di nagsisimba? Parang bless. Isa lang ang sagot doon. Ang kanilang ninuno ay naging mabuti. Ang tanong sa araw na ito ay, ano ang iyong ipamamana? Ano ang iyong ipamamana? Yung mga kabataan ng isip ay YOLO. YOLO. You only live once. Feeling mo lang yon. Pero yung ginagawa mo ngayon, either merong tatamasa ng pagpapala o merong magdudusa. Because whether you like it or not, my brothers and sisters, all actions has corresponding reactions. We have the freedom to make a choice, but it is not for us to choose the consequences of our choices. Think about it. When are you going to repent for your sins? When? When are you going to ask the Lord, Lord, spare the people next to me because of my sins? Babaero magulang? Ang anak, babaero. Tingnan ninyo, ang apo ay babaero. Mabait yan. Pagdating sa huli, naging babaero. Bakit? Sadyang may sugat na hindi naghihilom. Be a blessing. My dear friends, you have the power to make a choice. Hindi tayo pwedeng magpatuloy na ganito ang buhay. May kakanyahan tayong baguhin ang ating mga bukas. Inuulit ko, may kakanyahan tayong baguhin ang ating mga bukas. Kailangan lang nating maging responsable. Kailangan lang nating maging responsable. Yung aking kapatid sa probinsya, impress na impress ako.
Impressed. Honestly, impressed na impressed ako. Dahil sa simbahan nila, pag nagsimba mga tao, pag nangumunyon, iniiwan ang cellphone sa upuan. Hello? Naintindihan niyo ba ako? Iniiwan ang cellphone sa upuan para walang umupo. May picture. Hindi 3310. Kita ko. May Samsung, may iPhone. Manghang-mangha ako. Manghang-mangha ako. Patawarin niyo ako, pero manghang-mangha ako. Sapagkat hindi ako naniniwala na pag nag-iwan kayo ng cellphone dyan, mababalikan niyo pa. Naniniwala kayo? Di ba? Kaya nga tayo pag nangungumunyon tayo sa Greenbelt, pag may dala kayong grocery, bit-bit nyo. Baka may mag-uwi. We can't even trust each other inside the church. And that is the sad reality. I'm serious. We cannot even trust each other inside the church. Ang nakakatakot nga iniwan mong asawa mo, pagbalik mo, may katabi na. I'm serious. Why? Because we don't take our faith seriously. We don't take our faith seriously. My dear friends, every prayer comes with a responsibility. Do not forget that. Every prayer comes with a responsibility. If you do good, other people will believe this. If you do evil, other people will suffer. Think about it. Amen. We are celebrating Grandparents' Day because we commemorate the feast day of Saint Joachim and Anne, the grandparents of Jesus. Going back to what I've said, my dear friends, my dear brothers and sisters, prayer comes with responsibility. Pray, because by praying, you might be saving others' soul. The Lord be with you. And with your spirit. And may Almighty God bless you and your family, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. The Mass has been offered. We go in peace to love and serve the Lord. Thanks be to God.